Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pinoyse. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay Boss Polita TV na naman and syempre, courtesy sa Senate of the Philippines. Tapos, yun, meron ditong pamagat na lahat sila korap, magalong tumistigo na, nabunyag na sa buwatan, aarestuhin na lahat yan. So, yan yung panonoodin natin ngayon, men. And then, yun, kayo na lang din bahalang humusga, no? So, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Pinoyse. Sa mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin po. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, napabagat ng video ito, lahat sila korap, magalong tumistigo na, nabunyag na sa buhatan, aresto na lahat yan. So, I think parang ito yung point of view ni Mayor Magalong. So, tingnan natin at pakinggan natin. Boss Balita TV, Pinoyse, like, comment, share, subscribe, start. Main players yan. Sa laki ng perang involved, lahat sila corrupt yan. Which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors. Hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Yan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Kanya na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid at nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si Magalong tumisti. Tama naman yun. Since nagawa na nga yan ng mga politiko natin, 'di ba? Ibig sabihin, wala talaga silang paki sa taong bayan. Kaya nga, 'di ba, tayo kasing mga tao, sobrang bilis lang nating paniwalain kapag tumatakbo yung mga yan. Well, yung iba naman nating mga kababayan, di rin natin masisisi kasi sinisilaw din kasi nila eh. So, hindi naman lahat ng mga kababayan natin is abot na yung yung parang advance na sila ba na parang, uy, alam na namin yung galawan na to, 'di ba? Hindi mo kami makukuha sa mga paayuda or mga pabigay mo ngayong eleksyon. May mga nakukuha pa rin talaga kasi sa ganyan ngayon eh. 'Di ba? Yun nga lang din yung pinaka-sad part. So, ewan ko kung paano natin tawag diyan, maayos yan. Pero I think sobrang tagal pa na yung mga kababayan natin marunong talagang kumilatis ng politiko. Binulgar ng mga korap sa Senado, lahat sila korap. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagsalita na si Mayor Benji Magalong kung sino-sino sa flood control ang nagsasabuatan. Una sa listahan ang mga senador, pangalawa ang opisyal ng DPWH, pangatlo ang mga congressman. Grabe si Magalong tumistigo na. Binulgar ng mga korap sa Senado, lahat sila korap. Tara panoorin natin. So Mayor Benji, bago niyo po ikwento yung initiatives niyo po sa Baguio, dahil alam ko po nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nice pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But one thing that I found out, there are actually only 3 main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap. O, diba? So, 4. So, in short, pati talaga yung mga kawani ng DPWH pati yung mga small time lang. I think, dapat daanan yun. I think, dapat panagutin yun. Kasi may involvement sila eh. Diba? Hindi pwedeng hindi. Yan, that. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng pera ito. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, ang mechanism. And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. Diba? Ganyan ka, ganyan ka buwis buhay yung mga involved or mga tawag dyan, yung mga nagkakandak dyan sa ICI. Diba? Kaya nga nung nalaman ko na parang nagbitiw or whatsoever si Mayor Benji Magalong, parang no comment ako eh. Kasi kahit ako siguro, kung ganyan na, nakikita ko dun sa loob na, uy, mabigat pala dito, or grabe pala yung pressure dito.
'Di ba? Kahit ako aalis ako eh. Pero nakadepende na lang din siguro, 'di ba? Ewan ko lang kayo kung nandun na kayo tapos malaman nyo na sobrang ano pala matataas na pader pala yung aakyatin nyo, dadaanan nyo. 'Di ba? Kung ipagpapatuloy nyo pa rin. Pero syempre kudos naman sa mga kababayan natin na pinagpatuloy pa rin natin Pero syempre yung mga hindi na nila pinagpatuloy, respeto pa rin natin. Kasi di rin talaga siya ganun ka di rin talaga siya ganun ka dali, 'di ba? Syempre tayo, mostly naman sa tumitira dito kay Mayor Benji Magalong is yung mga critic niya lang naman talaga 'di ba? Na parang kahit na nagpaliwanag na yung tao is binibira pa rin nila. It's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun tatanggapin ko pa yun Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami, to our initiative, nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers, ang dami mga volunteers, even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG, or at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread, but the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, tsaka yun nga, parang advice na lang din natin sa ICI, mag-ingat-ingat sila kasi di natin alam, meron nang naitanim sa grupo nila, di ba? Mga espiya ng mga kalaban. Possible din yun. Di ba? Tapos yung iba, sana if ever ICI na sila, something like that, part na sila, sana pagdating sa kaligitnaan, kung may mga labit sa kanila, 'di ba, ng mga milyonaryo, mga illegalista or whatsoever, hindi sila magpasilaw sa pera. Kung makatanggap sila ng threat, i-report nila. 'Di ba? Para matulungan din sila. it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects umabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa net for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I had the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas doon sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito, lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Tama man. Yun naman talaga yung pinapalabas nila. Tanga tayong mga botante nila. Actually, tinatawanan nga lang nila tayo eh. Kaya ako nga, hindi ako nakukuha sa yung mga politiko na though hindi ko nila lahat nasa sa inyo na lang. Pasensya na kung matatamaan ko yung mga idol nyo ng mga politician na ginagawa to ng eleksyon. Pero ako talaga, hindi ako nakukuha sa yung mga politiko na pumupunta sa palengke. Diba? Doon na bumibili sa palengke. Doon nakikikain sa palengke, nakikipagkamayan sa mga tindera ng isda sa palengke, something like that. Kasi, I find it some kind plastic. Para sa akin lang naman yun. Pasensya kung natamaan ko kayo sa part na yun, yung mga idol nyo, Kasi, maniniwala lang ako para kung buong buhay talaga ng tao na yan, dyan talaga siya sa palengke bumibili. Di ba? Hindi yung kapag ka-eleksyon, nakikita ka namin sa palengke. Pero kapag ka nanalo ka na, dun ka na sa mga supermarket, dun ka na sa mga mall. Di ba? Huwag naman ganun. Di ba? God. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan.
Eh, yun ang hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na kurap ako. Ay, dyan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sa Yan talaga yung yan talaga yung pinakauna ng gagawin ng kalaban. Titibagin talaga kayo. 'Di ba? Like sisirain talaga kayo. Eh umaabot na sa punto yung mga kawatan na yan na na parang na lang, ubusan na ng pera kaysa naman makulong sila. Parang ganyan na yung ginagawa nila. So ibig sabihin ubusan ng pera, papalabas talaga sila ng malaking pera, masiraan ka lang. Ang nakakatakot pa dyan, baka, ipatumba par whatsoever, di ba? Wag naman sana. Grabe. My God. kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao, otherwise masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to expound further, basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic. Kaya meron talaga yan. So I would like to end yung aking experience niya sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakaka-insulto pa. Ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Huh? Nagdakaw ka ng bayan, sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Huh? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Huh? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. Oo nga, yan din yung napapansin natin na parang ewan ko ba sa mga politikong to mga par. Nahuli na sila Like, may mga ebidensya na, di ba? May mga nagtuturo na nga, na-involved sila. May pinakita pang mga ebidensya, mga photos, mga kung ano pa yung mga transaction na yan, yung mga insertion whatsoever. Tapos, alam nyo yung kapag nagsasalita na sila, like, dinadaan tayo sa salita ng Diyos, di ba? Na, pinalaki ako ng magulang ko na merong langit at impyerno. Pag ganyan. Yung iba is parang imbis na ipaliwanag nila yung side nila. Ay, ito ay isang pamumulitika lamang. Sinisiraan lamang ako. Like, paano ko sinisiraan Meron ngang mga ebidensya, di ba? Meron ngang nagkukonekta sa'yo Di ba? Tapos sinisiraan. Ano yun? Di ba? Kakainis At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective as a local chief executive and as someone who has consistently advocated for transparency, accountability, and integrity in public service. The core of our initiative is simple. The entire country has been in the public eye, nationally and globally, in another corruption scandal. And I would like to emphasize the word another, paulit-ulit, because it reflects how often we find ourselves repeating this painful cycle and how deeply rooted corruption is in our country today. It's structural, it's systemic, it's highly syndicated and well-organized, Mr. Chair. Tama na. Feeling ko tatakbong senador. Or much better tatakbo talaga siyang senador this 2028 para may taga-balanse ba? Parang Ping Lacson kasi yung galawan niya pare. So imaginein niyo na lang Ping Lacson tapos Magalong ipagsama mo. Yari yung mga korap. Well, sa inyo lang yan kung mag-agree kayo. Basta yun yung nakikita ko. So sana tumakbong senador. Presidente, I think wag muna. Diba? Kasi parang ewan ko. Nasa sa inyo na lang din yun. Pwede din vice. Diba? Enough is enough. Every Filipino deserves systems that are not only efficient, but also inherently trustworthy. And with that, trust must be built on systems. I would like to emphasize that trust is the cornerstone of any institution. Baguio City has made deliberate steps to use digital tools to strengthen its governance and enhance public trust. And as part of our commitment to the open government partnership, I would like to inform you, Mr. Chair, that in the entire world, there are only about 160 local government units who are members of that OGP. It's a global network
wherein follows a basic principle that local government that practices transparency, accountability, and strong citizens' participation are more progressive in terms of growth and development. And that's the reason why us, for Baguio City, we are a member of that. We strive to be a member of that. And in the entire country, out of the 1,400, almost 1,500 local government units, there are only 4 who joined the OGP. No? Hindi kami natatakot. Grabe, no? Why? Sa transparency. Kung wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat matakot. And that's why we're pursuing an open Tama. government policy. Tama. We're now partnering with Bayani Chain. Maganda yun. Maganda yun. Di ba? Yung nasa isip ko nga kahit alam ko na malabo. Ano ba? Magkandak yung buong Pilipinas ng parang audit ba? Taga-audit ng mga proyekto, mga budget kung nagamit ba ng maayos. 'Di ba? Like main talaga. Though yun nga may chance naman talaga yan na mabayaran din yung mga audit na yan, 'di ba? If ever meron man. Pero sana yan yung pinaka nila ba? Paigtingin tapos syempre i-make sure talaga na hindi mababayaran yung mga taong yan. 'Di ba? Like for example, merong mga auditor, i-audit yung Bohol, grabe yung ganyan yung mga munisipyo na nabigyan ng budget kung napunta ba sa ayos yung 'di ba? Yung budget, nagawa ba ng maayos yung mga proyekto? 'Di ba? Hindi ba sina-substandard whatsoever? Or siguro ang gagawin na lang nila diyan para anti-corrupt talaga. Total gumagastos naman lang din yung gobyerno. If ever gumagawa sila ng proyekto, meron silang mga body cam ba? Or yan nga, yung transparency talaga. 'Di ba? Like, ilagay talaga lahat kung ano yung nagastos, tapos yun nga, siguro body cam or whatsoever. Kasi kung hindi to, like, palalampasin lang to ngayon na parang unsolved pa rin. For sure, after this hearing, mga ilang taon makalipas, wala. Balik sa dating gawin na naman yung mga kumag. 'Di ba? Mangungurakot na naman 'yan, magsa-substandard na naman 'yan. 'Di ba? Same cycle lang. Corruption country pa rin. Kita niyo ho itong mga napakabatang bata. Itong dalawa. Yan si Jello at si Alfred and Paul and the rest of the team. They approach me, we piggyback dun ho sa DBM para hindi ho kami gumastos. And one thing we told them is, make us as your value chain. Pag sinabi niyo Baguio City, then maraming local government na mag-strive also at This partnership aims to strengthen public accountability, provide permanent audit trails, and promote participatory governance. And we are going to go live 2 weeks from now. Magkakaroon na ho kami or next week, magkakaroon na ho kami ng capacity building today, and we go live on October 15. Yes. Mayor, how long was the process from sinimulan niyo yung partnership till mag-go live po kayo? Almost 1 month, Mr. Chair. Only 1 month? Yes, Mr. Chair. Wow. Kasi yung titingnan mo, from a very layman's perspective, madali lang ho lahat eh. Ang pinakamahirap po is, yung mindset na, are you willing to open to be transparent, to be open your data, all this critical information, program of work, bill of quantities, contract, Nako. yung bidding documents, bid documents. Yung mga yan, yung mga critical na mga designs, yung binanggit nyo kanina, technical Nako. plans, are you willing to open it up? As in the city of Baguio, we're open. Yari. Pag mangyari yan, wala. Magkakaubusan ata ng politiko par. I think magkakaubusan. Baka maiwan na lang tayo ng mga 2% eh. Kasi sobrang dami talagang guilty niyan for sure. Kasi na lang, imamat mo na nga lang yung yung sahod ng politician tapos yung pinapamigay nilang pera sa taong bayan kapag tumatakbo. Sobrang hindi talaga nagmamatch eh. 'Di ba? Like hindi talaga nababawi sa sweldo nila yun eh. 'Di ba? So in short, dyan sa mga project, tayo din naman sobrang bilis nating humanga. Like, wow, bagong kalsada. Thank you, Mayor. Thank you, Congressman. Ganyan agad. Yun pala, wala. Minamagic lang tayo, sinasubstandard lang. Though dati, marami nang nakakapansin yan nung parang I think every year ata or every 2 years na parang okay pa naman yung kalsada, bakit sinisira na anak ng Tokway samantalang sobrang daming kalsada dun sa iba yung lugar na sobrang maputik, hindi na inaano. Siguro kaya nagiging ganyan kasi yan lang yung lugar na hawak nila. 'Di ba? Yan lang yung lugar na parang nakikihalubilo sa mga kalokohan nila. Kaya paulit-ulit na lang sinisira yung kalsada na yan kahit okay pa naman. Pwede din yon. 'Di ba? So excited ako dyan na parang magiging transparent na. I think sobrang dami talagang maliligwak niyan eh.
Pero grabe ka challenge yan, ano? Ano kayang mangyayari sa bansa natin para if ever magkaganyan? We're very much willing. With their platform, we will work on digitally recording infrastructure documents, procurement records, and the city's ordinance for permanent traceability and auditability. So lahat, Mr. Secretary, as long as it does not violate the Data Privacy Act, we're going to open it. Why blockchain technology? Because it addresses weaknesses that traditional system. Tsaka bakit parang lalabag pa yung government sa Data Privacy Act na pera naman ng government yung ginagamit dyan? Di ba? Cannot, and I believe this is aptly and adequately explained by the two other presenters. Since we signed the MOA, we've been preparing the necessary documents and records that will be placed in the chain. And we are also conducting knowledge sharing sessions and training for our personnel so that this innovation is not only technology-driven, but people-driven. Kaya nilalabas na namin sa MANCOM meeting namin yan. And we are coming up also with pronouncements sa aming posts sa social media. And as I've said, both DBM and DICT started using blockchain technology in 2024. Nagpipigibak lang ho kami kay Secretary Mina Pangandaman. Thank you very much, DBM. And thank you very much for filing the bill, Mr. Chair. Thank you very much for filing Bill 1330. All these efforts show that we're not waiting for the future. And these are early steps, but they carry a very strong message. We're beginning to embed blockchain into systems because good governance should never be an exception. It should always be a way of life. So maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mayor Benji. I know we'll be seeing you soon, maybe in another setting here in the Senate. Salamat po. I wish you all the best at sana po ituloy niyo yung investigasyon ninyo even outside of the ICI. Maraming salamat po. Ngayon, ikaw, bilang Yun. Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba. So, yan lang naman. Kudos kay Mayor Benji Magalong. So, dati pa naman nung time pa lang na nakita ko yung sinabi niya na about dun sa mga sinasubstandard, yung mga proyekto, tapos kinokomisyon ng mga lintik na mga politiko na yan. Parang sabi ko sa sarili ko, okay tong taong to, goods to. Sana tumakbo tong senador next election, kasi kailangan natin ng mga ganitong klase ng senador Di ba? Palitan nyo na si Robin Padilla para anak ng tokwa naman, Di ba? Ginagawa ni Robin Padilla dyan. Mamaya na siguro separate natin yung video about kay I mean, neglect the group. Kala mo naman talaga, diba? So, yun lang naman. So, kita nyo naman yun na outside of the ICI. So, in short, parang pinag-iinitan, may na-struck na nerve, may natamaan, may nasagi. Si Mayor Benji Magalong, kaya pinag-iinitan siya. Then, yun nga, possible naman din talaga yun kasi siguro naman kung kayo yung illegalista, of course, yung una nyo talagang target, yun talagang parang magbubuko sa inyo, di ba? So, same as that. Di rin biro yung trabaho ng ICI. So, sana lang yung ICI, since sinabi naman dito na baka abuti ng taon or whatsoever, sana lang mga ilang buwan makalipas, talaga sila parang sobrang committed talaga nila, like hindi sila magpapabayad. Though hindi ko nila lahat, pero I mean, sana hindi humantong sa ganun kasi for sure tatanggain yan 'di ba? Tatangkaing bayaran yan. Imposibleng hindi. Tatangkaing bayaran yan kasi yung mga negosyante na yan na mga halang sa pera, 'di ba? Hindi naman poprotektahan talaga nila yung mga yaman nila. Kahit na makunan siguro ng 50% yung mga yaman nila. Importante sa kanila, tuloy-tuloy lang yung mga illegal na ginagawa nila, di ba? So, sana matuldukan talaga, Sobrang ganda nun, yung transparency din, na tama nga naman. Di ba? And I think, sobrang dami talagang tatamaan yan. Di ba? Baka nga yung mga nyo or natin, baka nga 90% sa binoto natin, aray ko, involved dyan. Yari. Diba? Baka 90% sa binoto natin involved sa mga maanumalyang mga proyekto na yan. I think yan yung tinatawag nila na SOP. Diba? I think yan yung tinatawag nila na SOP na parang yung mga politiko natin, sometimes ginigipit nila yung mga businessman, pinipirahan nila. Tapos yung iba naman, government project mismo, pinapatos. Diba? Mas nakakatakot kasi yung yung government mismo yung pinapatos kasi syempre para yun sa taong bayan 'di ba? Like isipin mo na lang tulay
kalsada, flood control, para yun sa taong bayan. Itong mga lintik na to kasi, sobrang nasisilo sa pera par. Hindi na nila iniisip na possible din silang matamaan. Di ba? Possible din silang bahaan. Possible din silang, maaksidente if ever na yung mga sasakyan nila dumadaan sa tulay na yan na sinasubstandard nila. Hindi nag-iisip pa. Yung sa kanila lang, okay na yan. Tipirin natin yung budget na yan. Di ba? Alam niyo yung ganyan na, grabe, pati para sa taong bayan, wala talagang konsensya sa kaloob-looban yung mga taong yan. Para. I think simula pa lang naman, aware na sila na maraming taong mapapahamak. If ever na ganyanin nila yung budget, is substandard nila. Yung mga bahay niyan, di ako naniniwalang tinitipid yung mga bahay niyan. Baka nga sobrang solid ng mga bahay niyan. Takot yung mga yan Di ba? Iniisip lang kasi nila, safety ng pamilya nila. Wala silang paki sa ibang tao. Di ba? Walang konsensya, kumbaga. So anyways, ipagdasal natin yung lahat ng member ng ICI and meron magalong din. Pagdasal din natin yung tao na yan kasi kailangan talaga natin yan para sana talaga tumakbong senador to. Boboto natin yan. Baka mag-top 1 pa yan or mag-top 2 senador, di ba? If ever tatakbo yan this 2028. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.